laban kay Vice President Sara Duterte na ang kinahinatnan ibinasura lamang ito ng Korte Suprema at hindi sinakyan at pinausad ng Senado. Naging bugok ang kanilang impeachment gimmick. Nakita ng taong bayan kung paano pinagtaksila ni Marcos. Si Pangulong Duterte ginamit ang bogus na ICC na parang sindikato, pinadukot, pinatapon at pinakulong ng iligal at hindi makatao si Pangulong Duterte. Ang ginamit na pundo mula sa kaban ng bayan. At iyan ay isang malaking kataksilan at malalang pagtatraidor sa soberenya at integridad ng bansang Pilipinas. Ang isa pa po na nais nating puntuhan kung bakit ang paglala ng ekonomiya at ang paglubha ng kabuhayan at survival ng mga Pilipino ay nakabatay po sa kung bakit nalulugmok din ang politika at pamumuno ng gobyerno ni Marcos ay ang iskandalo na ito ay wala sa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip. Siya po ay tinuturo ng kanyang kapatid at marami pang nakakaalam na naglululong sa droga. At kaya ang epekto nito sa kanyang matino at maayos na pag-iisip ay wala na rin po ang kanyang mental health and mental disposition upang harapin ang mga usapin ng matino at maayos na pamumuno. Ang pasimuno ng malawakang panunumbalik ng pangungurakot at malalim na paglubha pa ng korupsyon sa pundo ng gobyerno ang pasimuno itong magpinsan. Si Marcos Jr., si Martin Romualdez, itong mga kagaya nila Saldico, nila Yusek Cabral, at iba pang mga alipuris nila sa loob ng Kongreso, mga secondary players po ito. Of course, nakinabang sila, pero ang principal and mastermind, si Marcos at sila Romualdez. Sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong sumasambulat na iskandalo ng pagkalugmok ng trust rating and credibility ni Ginoong Marcos Jr. sa last quarter survey na ginawa po ng Social Weather Station or SWS. Mantakin ninyo, hindi pa natatapos ni Marcos Jr. ang halos kalagitnaan ng kanyang termino bilang presidente in his 6-year term na election noong 2022, lugmok po sa -3 ang kanyang trust and approval rating. Ang pinag-uusapan po natin pag sinabing trust rating, ito po yung pagtitiwala ng taong bayan na kaya pa niyang mamuno at tama ang kanyang pamumuno sa ating gobyerno at sa buong Republika ng Pilipinas. At kapag sinabi pong trust and then ang isa is ang kanyang approval rating, kung sumasang-ayon pa ba? Pag sinabing approval rating, sumasang-ayon pa ba ang taong bayan na manatili siya bilang presidente sa ating bansa? Yan po ang ibig sabihin. O ulitin ko lang, ang trust rating, pagtitiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan na kaya pa at matuwid pa ang pagiging presidente ng isang Bongbong Marcos Jr. Ang approval rating, tumutumbok po ito sa pagpayag o pagsang-ayon ng taong bayan kung kailangan pang manatili at pwede pang manatili si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Kung hindi mo pa natatapos ang termino mo, -3 ang rating sa iyo, ibig sabihin po below 0. No? Wala nang pagtitiwala, wala pang pagsang-ayon ang mga mamamayan. Yan po ang bibigyan natin ng paghihimay-himay at pananaw. Bakit ganito kalubha ang pagkalugmok ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga mamamayang Pilipino na manatili pa bilang presidente ng Pilipinas si Marcos Jr. Una, napakalaki po ng iskandalo na kanyang kinasasangkutan at walang naniniwala na hindi siya ang mastermind. Siya talaga ang pinaniniwalaan ng mamamayan na pasimuno kung bakit nawala ang 1.4 trillion pesos mahigit sa flood control projects na dinurubo ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga tauhan.
at mga aliporis na mga politiko. Yan ay nangyari sa loob po ng tatlong budget cycle, 2023, 2024, and 2025. Lahat ng ito pinirmahan ni Marcos Jr. Pinalusot, even ang sinasabi na mayroong 470 billion pesos na nidiskubre na mga insertions ng mga kongresista, at ito ay hindi dapat pinalusot sapagkat wala ito sa National Expenditures Program, pinirmahan pa rin niya. Nagveto lang siya o pinagbawal niya o pinigilan niya ang 29 billion pesos. Pero mahigit 440 billion pesos po ang kanyang pinayagan na maging insertions o maging pork barrel para durubuhin at nakawin ng mga politikong kasabwat at kaalyado niya. So sino ang mastermind therefore kung ganyan po ang nangyari? Walang iba si Marcos, sapagkat pinalusot, pinirmahan at ginawang batas. Ginawa nilang General Appropriations Act of 2025. Sa 2023 and 2024 budget, mahigit po 700 billion pesos ang kanilang unprogrammed appropriations. Pag sinabi pong unprogrammed appropriations, ito ay nangangahulugan na wala pang pondo, hahanapan pa ng pondo. Mula sa pangungutang, mula sa mga bagong buwis na ipapataw sa mamamayan, at mula po doon sa savings ng mga government-owned and controlled corporations, kagaya po ng nangyari sa PhilHealth na nadiskubre ng Korte Suprema. It was indeed illegal, it was criminal on the part of Marcos Jr. and Ralph Recto na kanyang dating finance secretary, at ang Kolokoy na promote pa bilang executive secretary nito ni Marcos. Sabi ng Korte Suprema, bawal, illegal, walang batayan sa batas, dapat ibalik ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Yan, malinaw na ang mga issue na ito ay hindi maitatanggi at mahirap idiskarte ni Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos Jr., na kaya pa niyang palusutan, kaya niyang bilog-bilugan ng pagsisinungaling at paghahabi-habi ng kung ano-anong diskarte sa propaganda dyan sa loob ng Malacanang. No amount of propaganda and public relations or PR operations will prevent the people from believing na ang pasimuno ng malawakang panunumbalik ng pangungurakot at malalim na paglubha pa ng korupsyon sa pundo ng gobyerno ang pasimuno itong magpinsan. Si Marcos Jr., si Martin Romualdez, itong mga kagaya nila Saldico, nila Yusek Cabral, at iba pang mga alipuris nila sa loob ng Kongreso, mga secondary players po ito. Of course, nakinabang sila, pero ang principal and mastermind, si Marcos at sila Romualdez. Pangatlo na punto, ito pong pagsambulat ng iskandalo na itinuro siya ng kanyang kapatid na siya ay chronic drug abuse. Operator ng droga sa loob ng Malacanang, nagdudurog at malawakan at matagalang nag-abuse ng droga, at kaya apektado pati ang kanyang mental disposition, ang kanyang mental health, at kaya nga ayaw niya magpa-hair follicle test dahil mabubuko at talaga namang makikita ang residual effect ng droga na illegal o yung mga pagdudurog niya sa illegal na droga sa matagal na panahon. Ito po ay tumimo sa pag-iisip ng mamamayan. Bagamat hindi nila sinasabi yan openly in public, but the public belief that no longer a perception that Marcos Jr. remains to be a drug addict president. So nakakahiya, nakakaiskandalo po yan, lalo pa na ang nagbubulgar at nagbubunyag ng kanilang mga sikreto kung paano na involved si Marcos sa illegal na droga, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ay mismong kapatid niya, isang senadora at isang kinikilalang political figure and political head sa pamilya nila bago maging presidente si Marcos Jr. So that alone, with the magnitude of scandal involving illegal substance and illegal drugs abuse involving Marcos, ay nakapagpahina ng kanyang approval and trust rating sa hanay ng mga mamamayan.
Mantakin mo ha, -3. Nangangalahati pa lang siya halos sa kanyang termino. Pang-apat na punto, itong pagpapasabog ni Saldico ng kanilang mga sindikato na operations kung saan ibinunyag ni Saldico na hindi lamang si Ginoong Marcos po ang nasasangkot kung ang pag-uusapan ay pagsindikato sa pondo ng gobyerno. Ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos, ang kanilang mga anak, lalo na itong si Sandro Marcos, ay involved sa malawakang mga agricultural manipulation of imports sa bigas, sa mga poultry products, and even sa sugar o sa asukal. At pati na ang pangingialam sa sindikato na operations ng Bureau of Customs. At ito ay hindi po kinontra ng asawa ni Marcos at ng kanyang bayaw na si Martin Araneta. The projections of involvement ng buong pamilya ni Marcos sa cartel-like, parang isang malaking pamilyang cartel o mafia, ang ginagawa ng pamilya ni Ginoong Marcos ay nagpadagdag po sa pagkawala ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga Pilipino na manatili pa si Marcos sa pagiging presidente. Yan po ang mga dahilan. At syempre, hindi po matatawaran na ang kanyang maruming laro at maniobra sa politika, ang kanilang demolition attack laban sa kay Vice President Sara Duterte, na ginagawa nila ang lahat ng pagtapon ng uri ng putik, intriga at mga malisyusong atake sa propaganda. Ginamit pa niya ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives kasama si Martin Romualdez. Nagbuo sila ng tactical alliance sa kinasusuklaman ng mayoriya ng mamamayang Pilipino at itinatakwil itong grupo ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, mga urban operatives. Ginamit nila, pinunduhan nila ito upang maging attack dogs o tagapag-atake laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Yan, mga factors yan. Ang kanyang lantarang pakikipagsabwatan sa mga nabubulok at oportunistang politiko ng dilawan pinklawan na tinatawag na mga political zombies sa grupo ni Lola Layla de Lima, sa grupo nila Sunny Trillanes, the Big Joke Trillanes, sa paggamit niya sa kay grupo ni Hontiveros, kay Boy Lamas na pinagtampuhan ng toothbrush. Itong mga personalidad na ito, nabisto ng taong bayan na itong pinupunduhan ni Marcos at nila Romualdez. At gamit pa nila ang mga pinagnanakaw na pera o pundo ng mamamayan, yung tinatawag na mga allocables at insertions para paandarin itong maruming laro nila sa politika. Ang lahat ng ito ay hindi po na itatago sa pag-unawa at obserbasyon ng mamamayan. Yan po ang tinatawag na the incontrovertible truth, hindi mas pasusubalian, hindi maitatanggi na katotohanan. Si Marcos ang pasimuno ng maruming laro ng mga suhulan at maniobra sa bulok na style nila sa impeachment diskarte laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakamalala na ikinagalit ng taong bayan kay Marcos, isa ito, maliban dito sa the crime of the century, itong 1.4 trillion pesos flood control na dinambong at dinurubo ng sindikato nila Marcos at Romualdez, ang malubhang pagtataksil at pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagpapatapon, pagpapakulong ng iligal at walang humanitarian consideration na may edad na, may sakit na, matanda na itong si Pangulong Duterte, at kahit papano ay tinulungan ng pamilya nila na makabalik sa politika at sila ay pinayagan na maipalibing ang kanilang ama na tinatawag na diktador at pasistang leader noon sa panahon ng martial law at pinagmula ng pandarambong the greatest robbery sa gobyernong nangyari na hinigitan pa ng kanyang anak ngayon si Junior Marcos. Ang kanilang ama ay ginawan po ng mabuti ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno, ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Kahit na it was a very controversial political decision at nagbunga yon ng maraming mga pagpoprotesta at pagsalungat kay Pangulong Duterte, pinanindigan
ni former President Duterte yon. Subalit anong iginanti o isinukli ni Marcos Jr.? Buong kataksilan na siya ay gumamit ng ICC. Ang ICC or International Criminal Court ay bogus. Since March 2019, wala na po tayong anumang natitira pa na treaty obligation sa ICC. The status of ICC sa Pilipinas po, ito ay non-entity. Sapagkat lumabas na tayo sa ICC, hindi na po tayo sakop ng Rome Statute na siyang bumubuo sa ICC. And so therefore, sa pagpapaliwanag na simple at payak, ang ICC ay bogus. In as far as Philippine sovereignty and independence of our country and our internal matters pertaining to questions of justice and legal procedures, wala na pong pakialam dapat ang ICC sa atin. Subalit anong ginawa ni Marcos Jr.? Kanya pong ipinadukot si Pangulong Duterte, ginamit niya ang mga bulldogs niya kagaya kay Nicolas Torre, at ang mga pulis at mga military ay kanyang hindi naniniwala na sinuhulan upang gamitin ang malakas na puwersa ng gobyerno at bitbitin si Pangulong Duterte ng sapilitan at ipatapon sa Netherlands at ipakulong ng hindi makatao at hanggang ngayon nakakulong pa doon sa bogus at parang sindikato na International Criminal Court. Ang kataksilan na ito, ang malagim na pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, who remains to be a very popular and very charismatic leader among the majority of the Filipino people, nakapag-contribute po ito, nakapagdagdag ito sa lubusang pagbagsak ng approval and trust rating ni Bongbong Marcos Jr. At ang pinakahuli na mga aspeto ng pagkakaroon ng lugmok na gobyerno niya ay ang pagbagsak ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Sa ilalim ng 3 taon ni Ginoong Marcos, sumirit po ang ating utang sa halos 19 trillion pesos. Mula po sa halos 14.5 trillion lang yan nang umalis si Pangulong Duterte matapos ang kanyang termino, umabot po sa kulang-kulang 19 trillion pesos ang utang ng buong bansa, at hindi naman ito napakinabangan ng mga mamamayan. Di bali sa panahon ni Pangulong Duterte, ang build at ang mga infra projects niya, 90% na pakinabangan at halos very practical and very necessary. Kailangan, lalo na sa panahon ng mga pandemya, bumuelo ang build para mag-survive ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantalang itong halos mahigit 4 na trilyong pisos na idinagdag na pag-uutang at pagkakautang ni Marcos sa mga mamamayang Pilipino, ang nakinabang nito mga flood control contractors, mga swapang at buaya na mga magnanakaw na kongresista, mga senador na tiwali, at of course si Marcos at sila Romualdez. Napunta po sa korupsyon ang mahigit 75% nitong mga pinag-uutang ni Marcos. Pinagtapal nila ito sa mga unprogrammed appropriations upang maipatupad ang mahigit 4,000 na flood control projects na ang karamihan noon ay pinagnanakaw, pinagdurubo. Yan po ang epekto niyan sa ekonomiya. Bagsak. For every 10 Filipinos, sa bawat 10 Pilipino, halos 6 po ang hindi makakompleto ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Yan ang tinatawag na involuntary hunger. Ang ibig sabihin po, wala talaga silang kakayanan na makakuha ng access upang makabili ng pagkain. Dahil walang trabaho, kulang sa trabaho, bagsak ang income. Mantakin mo 6 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ay naghihikahos at halos isang kain isang araw lang. Kaya po tumaas din ang self-rated poverty. Umabot po ang self-rated poverty sa Pilipinas sa humigit kumulang 58% mula sa dating 45% nang bumaba si Pangulong Rodrigo Duterte. So, makikita natin double figures ang pagbagsak at pagkalugmok ng kabuhayan, ekonomiya at buong sitwasyon ng agrikultura ng ating bansa. Halos gumagapang po ang agricultural sector. Walang bastanting pondo,
wala din pong masusi at matuwid na programang modernisasyon. Kaya naging net importer tayo ng bigas, net importer tayo ng mga isda na napakalawak ng karagatan sa Pilipinas, subalit bagsak at lugmok ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Napakalawak ng lupaing dapat maging source ng pagkain, nag-i-import po tayo. Dahil zero program si Marcos pagdating po sa agricultural development and modernization. Halos mahigit po sa 18 months o kulang-kulang 20 months pa nga na hinawakan ni Marcos ang sektor ng agrikultura bilang incumbent or concurrent secretary. Ano nangyari? Lumaganap lang po ang smuggling. At ang seste, asawa pa niya at pamilya niya ang itinuturong involved sa mga agricultural smuggling and agricultural import manipulation. So lahat ng ito, kung ipagtatagni-tagni at bubuuin po ang kwentong ito, yan ang dahilan kung bakit -3 or below 0 ang credibility, integrity, at ang approval and pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino kay Marcos. Samantalang kay Sara Duterte, pilit nilang hinihilot ang kanyang trust and approval rating, mataas pa rin kahit hilutin nila at hilain pababa, plus 31. Pero maraming naniniwala na si Sara Duterte ay baka umabot yan ng mga plus 40. Hinilot pa yan, no? Ibig sabihin po, kulang-kulang 5 sa bawat 10 Pilipino naniniwala pa rin na maayos, matino ang isang Sara Duterte na kaya niyang pamunuan ang ating bansa sakaling siya ay maitalaga bilang presidente kapalit ni Marcos Jr. Either by way na magre-resign itong kulukoy na si Marcos Jr. or by way of an election. So, napakalayo ng kanilang diferensya. Bagamat tinatanggap natin na plus 31 or positive 31 ang ratings ni Sara Duterte, maraming naniniwala na ito ay plus 40 or plus 45. Hinilot lang ito para lang ipakita na hindi naman sobrang dihado ang kulukoy na si Marcos Jr. But nonetheless, the fact cannot be eliminated. Hindi mo kayang baliwalain o isantabi ang katotohanan ng impormasyon. -3 or below 0 po ang kredibilidad, ang integridad, ang pagtitiwala at pagsang-ayon ng taong bayan ng mayoriya ng sambayan ng Pilipino, isinusuka si Marcos Jr. At nailahad ni Ka-Eric ang mga dahilan po doon. Lugmok ang ekonomiya, gumagapang ang agrikultura, tumaas ang kahirapan, dumarami ang walang trabaho, at lumala po ang kagutuman sa hanay ng ordinaryong masang Pilipino. Samantalang busog at bundat na bundat ang mga politikong magnanakaw, ang mga kurakot na mga barkada ni Marcos, ang mga oligarkong gahaman sa ganansya at tubo, sila ay bundat, puro barkada ni Marcos. Pero ang ordinaryong mga mamayang Pilipino, magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, katutubong pamayanan, mga mangingisdang maliliit, at pati na po ang maralitang lungsod, mga manggagawa, at ang mga maraming masa na ordinaryong nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, sila po ay patuloy na nalulugmok at nalulunod sa kumunoy ng kahirapan. Habang nakikita nila at kanilang nararamdaman na ang pagnanakaw sa kaban at pundo ng bayan ay tuloy-tuloy, malaganap, malawak at malubha. At nakikita din nila na ang kaban ng bayan, ang resources ng ating buong lipunan, iilang pamilya lang rin ang nakikinabang kasama ang mga barkada ni Marcos. At walang inatupag si Marcos kundi puro laro sa apoy ng maruming politika. Puro pag-atake kay Pangulong Duterte, pag-atake kay Vice President Sara Duterte. All of this nonsense na ginawa ni Marcos ay nagpahila at nagpabagsak sa kanyang approval and trust rating. Wala nang ibang dahilan kundi siya mismo ay nag-self-destruct. Pag-uusapan natin yan sa susunod pang mga video analysis at video talakayan with Ka-Eric kung paano nag-self-destruct at nagkaroon ng self-inflicted social political damage into the Marcos administration ang sindikato na uri ng panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag
at mga mayor na punto itong napaulat na sadsad at lugmok, halos nosedive. Ito pong trust and approval rating ni Marcos Jr. At ano po ang epekto nito sa ating ekonomiya at sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. The worst ever for a president to have a negative below zero na trust and approval rating sa history ng ating politika at panggobyerno sa Pilipinas. Hindi pa po natatapos ang kanyang termino, halos nangangalahati pa lang si Marcos Jr. sa kanyang 6-year term bilang presidente ng Pilipinas simula noong 2022 ay lugmok at sadsad na po sa lupa ang kanyang trust and approval rating. Again, uulitin po natin, ang trust rating, ito po yung pagtitiwala. Ito po yung kumpiyansa ng mamamayan. Kung ikaw ba ay nararapat pa na manatili bilang presidente at naniniwala pa sila na ipagpapatuloy mo ang bilang matino at maayos na leader. Ang approval rating, ito naman po ang pagsang-ayon o ang pagbibigay ng approval ng taong bayan kung sila ba ay pumapayag at pumapabor pa na ikaw ay mananatili bilang presidente. So sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, si Marcos Jr. po ang isa sa may pinakamalala at pinakamalubha na negatibo ang pagtingin at pagtanggap ng mamamayan kahit pa na nangangalahati pa lang ang kanyang termino. Halos 3 taon pa lang siya sa pagka-presidente. Pero sa 3 taon ni Marcos, mga kababayan, mahigit 4 na trilyong pesos, 4 trillion pesos po, ang inutang nito na wala namang pinatunguhang makabuluhan at para sa interes at kabutihan ng mamamayan. Mga utang na babayaran ng henerasyon ng mga Pilipino, subalit ang nakinabang at nagpasasa ay ang mga buwetri at gahaman na magnanakaw ng mga politiko na kasabwat ni Marcos sa pagnanakaw at Mila Romualdez. Yan po ang katotohanan kung bakit galit ang sambayan ng Pilipino kay Marcos Jr. Pangalawa po, malinaw na ang kanyang pagkakalugmok sa kanyang trust and approval rating ay self-inflicted. Pag sinabi pong self-inflicted, si Marcos mismo ang may kagagawan. Kung bakit sumadsad at nag-nosedive at direkta sa basurahan ang trust and approval rating ni Marcos. Sapagkat lalo pong lumala ang kahirapan, lumalaganap ang kagutuman at kawalan ng trabaho at nalulugmok ang kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. We have never seen a situation kung saan po 6 sa bawat 10 Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. ang nagsasabi na sila ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin po, ito ay tinatawag na involuntary hunger. Ang pagkakahulugan po ng involuntary hunger ay ang pagkakawalan ng kapagkakayanan at oportunidad na makakumpleto ng 3 beses na pagkain ang mga mamamayan. Yan, palatandaan po yan na ang nabubulok na politika ng pagtataksil at marumi na mga propagandang ginagawa ni Marcos Jr. ay nakakaapekto sa ekonomiya ng taong bayan at ng buong mamamayan sapagkat nawawala po ang trust and confidence ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo at pati na ng mga international creditors. In fact, ang budget na ipinasa o ipapasa nila Marcos sa January na mayroon pa rin pong mga nakakarga na insertions, pork barrel, at mga papalusutin na dudurubuhin ng mga pundo at kukurakutin sa kabanang bayan, na papayagan niya ito kapag pinirmahan niya ang General Appropriations Act for 2026, lumalabas na zero credibility po ang gobyerno ni Marcos pagdating sa mga creditors sa international. Isa dyan na halimbawa, ang Korean government ay iniatras po nila ang 27 billion pesos na counterpart sa loan agreement or grant with loan agreement para sana sa pag-rehabilitate ng mga tulay sa Pilipinas. Pinigilan po ng Korean government ng South Korea ang
tinatawag po na counterpart na mga 27 billion pesos. Pangatlo, mga kababayan, lumagana po ang walang trabaho sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Umaabot po sa mahigit 5 milyon na mga mamamayan ang walang trabaho. Ibig sabihin po na wala ng trabaho o dati nang walang trabaho. So kung i-compute po natin yan sa a family of 5, mahigit kumulang 25 million Filipinos ang kanilang pamilya ay kulang at halos walang trabaho. O ibig sabihin po, sila ay nasa linya ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kaya tumutugma itong statistics na inilabas mismo ng Philippine Statistics Authority na almost 60% ng mga Pilipino nagugutom araw-araw. Kulang at walang pagkain, wala ring trabaho, at lugmok ang kabuhayan, wala pang bastante at walang regular na kita. Yan ang dahilan kung bakit mataas po ang diskontento ng mamamayang Pilipino sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Samantala, nakikita at nararamdaman ng taong bayan ang patuloy na pangangamkam at pagkakaroon ng pagnanakaw na malawakan sa pamamagitan ng korupsyon at pandarambong sa pundo ng pamahalaan. Sa flood control projects, hindi may paliwanag ni Marcos Jr. at ng mga tauhan niya bakit nawawala ang almost 1.4 trillion pesos na pundo at bakit ang mga mahalagang infrastruktura kagaya po ng pagkontrol ng pagbaha, mga pagpapaunlad ng kalsada at mga school buildings hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan. In fact, nakakahiya po sa 2025 wala pang hindi pa umabot mga kababayan sa 500 na school buildings ang naipatayo nila Marcos sa isang taon. Samantala po sa panahon ni Pangulong Duterte nag-a-average between 18,000 to 23,000 classrooms para sa pampubliko na mga paaralan, elementary and high school, ang naipapatayo ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Samantalang ang ating shortage for classrooms, mga kababayan, under the Marcos government, umaabot sa 140,000 classrooms ang kulang para lubusang makapag-aral ng maayos at matino ang mga kabataan mula sa elementarya at high school. So sana punta ang billion, hundreds of billions na pondo na ina-allocate, ina-appropriate para sa infrastructure projects. Di walang paliwanag, alangan namang ito ay nilunok ng Bakunawa o ng Anakunda. Di ibig sabihin po ninakaw. At walang ibang nagawa si Marcos sapagkat siya ang mastermind at sila nila Romualdez. Yan po ang ibinulgar mismo ni Ginoong Saldico. So, how would you expect the people to believe and give their trust and confidence and give their approval kay Marcos kung ganito po ang kalagayan ng ating bansa? Kaya nga, the worst government next to Marcos Sr. na tatay niya na naging diktador at pasista at naging mapanupil at mandarambong na gobyerno, mukhang sasapawan pa at hihigitan ni Marcos Jr. ang kasamaan na idinulot ng rehimeng Marcos dictatorship noong panahon ng martial law hanggang sa napalayas po sila noong 1986. Ang nakakabahala ay ito po ang forecast na inilabas ng World Bank. Ang World Bank po ay organisasyon ito ng mga mamumuhunan at mananalapi na binubuo ng iba't ibang mga bansa at gobyerno para mag-alalay o magbigay po ng financial and economic advice and policy support sa mga bansa na nagde-develop. At nagpapautang po ang World Bank para punduhan ang mga infra projects or mga kalsada, school buildings, tulay, kung may katuturan na ito ay totoo at lubusang mapapakinabangan ng mga mamamayan sa ilalim ng umiiral na gobyerno. Pero matamlay po ang World Bank sa pagbibigay ng anumang loan support sa gobyerno ni Marcos sapagkat nakikita nila mga kababayan. At ito po ay batay sa mga datos at impormasyon na kinukurakot lamang ng mga aliporis ni Marcos sa pangunguna mismo nila Marcos at Romualdez ang malaking pundo na
supposedly ay para sa pag-aayos ng agrikultura, pag-improve ng modernisasyon at mechanization ng ating agriculture at pagsasagawa ng maraming infrastructure projects upang dugtungan ng matino at maayos ang build projects sa ilalim ng Duterte government. Hindi po ito nangyari. Kaya ang mga international creditors, financial and credit ratings groups, nakikita nila na isa sa pinakakurap at pinakabulok na gobyerno ngayon na umiiral sa mundo ay ang gobyerno na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. The reason na ang budget for 2026, mahigit 1 trilyon po dyan uutangin sapagkat kulang ang revenue collection, kulang ang projection para sa pangungulekta ng buwis para mapunuan po ang budget expenditures na ipapatupad for 2026, kailangan mangungutang ang gobyerno ng mahigit 1 trillion pesos. Pero wala na pong tiwala ang mga international creditors. They are no longer giving any credit approval or credit integrity kay Marcos sapagkat siya po at ang kanyang gobyerno ay hindi nagkakaroon ng matino at may integridad at may dangal na uri ng pag-aalaga o pag-aaruga sa pondo at proyekto na para sana sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Kaya zero credibility din po ang government ni Marcos at Romualdez pagdating sa mga international creditors. So saan nila kukunin ang mahigit 1 trillion pesos na budget deficit? Pag sinabing budget deficit, ito po ay kulang doon sa resources at revenue na kayang ipasulpot at kayang kolektahin. Kaya mga 1 trillion pesos po ang dapat utangin o i-produce ng gobyerno ni Marcos. Pero wala siyang mapagkukuhanan nito sapagkat bagsak din ang kanyang credit integrity at trust and approval for credit management support mula sa mga dayuhang mamumuhunan at international creditors. Kalunos-lunos po ang prospects ng ating bayan. From a 6.7% na GNP rate growth, magiging 4.1 lang. So ibig sabihin po, pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas habang nawawalan ng kredibilidad, ng pagtitiwala ang taong bayan sa kakayanan at katinuan ng gobyerno ni Marcos. Tatlong mayor na issue po dyan ang hindi kayang mapigilan ni Marcos at ng kanyang mga publicity and propaganda handlers at mga PR operators na binabayaran nila ng hundreds of millions of pesos mula sa pundo ng bayan. Mga tagapagsagawa ng tagapaghilot ng public opinion. Yan po ang PR operators. Number 1, laganap na korupsyon, malala at malubha na pandarambong sa pundo ng bayan. Naniniwala ang mamamayan na ang pasimuno nito walang iba kundi si Marcos. Kaya po itong massive corruption, large-scale plunder of government fund, walang iba po na epekto ito kay Marcos kundi pagkabagsak ng kanyang credit integrity sa international creditors at mga bangkong mamumuhunan kagaya po ng World Bank at ng iba pang mga foreign assisted agencies na tumutulong sana sa mga developing countries. Dahil sa large-scale plunder and massive corruption, zero integrity, zero credibility ang gobyerno ni Marcos. Walang magpapautang, walang namumuhunan sa Pilipinas. Number 2, ito pong issue ng malaganap na paggamit ng pondo upang gamitin sa political operations, sa pagdurog at pagparalisa sa kanyang political enemies. Yan po ang dahilan na nakikita ng mga mamamayan na inutil at bulok talaga ang gobyernong Marcos sapagkat inuuna nito ang maruruming diskarte sa politika. Which, kaya nga naibulgar mismo na gumamit sila ng panunuhol at pangbabraso gamit ang pangungurakot sa pondo at budget ng gobyerno upang maipalusot lamang ang impeachment gimmick nila laban kay Vice President Sara Duterte na ang kinahinatnan ibinasura lamang ito ng Korte Suprema at hindi sinakyan at pinausad ng Senado. Naging bugok ang kanilang impeachment gimmick. Nakita ng taong bayan kung paano pinagtaksila ni Marcos.
Si Pangulong Duterte ginamit ang bogus na ICC na parang sindikato, pinadukot, pinatapon at pinakulong ng iligal at hindi makatao. Si Pangulong Duterte, ang ginamit na pundo mula sa kaban ng bayan. At yan ay isang malaking kataksilan at malalang pagtatraidor sa soberenya at integridad ng bansang Pilipinas. Ang isa pa po na nais nating puntuhan kung bakit ang paglala ng ekonomiya at ang paglubha ng kabuhayan at survival ng mga Pilipino ay nakabatay po sa kung bakit nalulugmok din ang politika at pamumuno ng gobyerno ni Marcos ay ang iskandalo na ito ay wala sa wastong katinuan ng kanyang pag-iisip. Siya po ay tinuturo ng kanyang kapatid at marami pang nakakaalam na naglululong sa droga. At kaya ang epekto nito sa kanyang matino at maayos na pag-iisip ay wala na rin po ang kanyang mental health and mental disposition upang harapin ang mga usapin ng matino at maayos na pamumuno. Kaya nawawala po ang pagtitiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. So lahat ng ito, babalik po kay Marcos ang tinatawag na failure of governance. Hindi po na ipapatupad ni Marcos Jr. ang matino na pamamahala at matino at may direksyon na uri ng pagkakaroon ng gobyerno. Ang epekto niyan, hindi lamang po sa international creditors, hindi lamang sa international na mga mamumuhunan at malalaking financial institutions na nawawalan ng pagtitiwala at respeto sa gobyerno ni Marcos. Mismo, ang lokal na ekonomiya natin ay pabagsak at palugmok. Mahigit 5 milyon po na mga Pilipino sa labor force natin walang trabaho. If we have around, mga kababayan, mga 14 to 15 million Filipinos na nasa labor force age, 5 milyon ito walang trabaho. That means mga 33% po ng mga Pilipino sa lakas paggawa, wala at kulang ng trabaho. Dahil lugmok ang industriya, hindi umaangat ang ekonomiya, bagsak ang turismo, bagsak pati ang agrikultura. At kanino po pananagutan yan? Kay Marcos. Kasi ang inatupag at inasikaso niya ay ang paglalaro ng apoy sa maruming politika. Puro lahat anti-Duterte, puro lahat bira sa mga Duterte, sapagkat nais nila na kamkamin at ikonsolida ang kapangyarihan sa pangpolitikang puder sa gobyerno lagpas pa sa 2028. At sila ay nai-insecure, natatakot na muling manumbalik ang lakas at puwersa ng mga Duterte at sila ang mamumuno sa gobyerno at sa buong bansa. Maaga pa, winawasak na ni Marcos ang Duterte political camp at ang malala dyan, napabayaan niya ang tamang pamumuno. It's the economy, stupid. Yun po ang dapat sabihin kay Marcos. Why you are being given the opportunity na sana ay ayusin mo ang pamamahala, ang inisakaso mo, pangungurakot, pandarambong, pagdudurog at pagdudroga at walang direksyon na uri ng pamumuno sa gobyerno, kaya naging helong talong ang ekonomiya ng Pilipinas. Bagsak ang agrikultura, lugmok ang turismo, gumagapang ang industriya at manufacturing, walang job generation at umaalis pa ang mga investors o mga mamumuhunan at negosyo sa Pilipinas. At napupunta sa karatig bansa natin, sa Malaysia, sa Indonesia, at pati na sa Vietnam at Thailand. Napag-iiwanan tayo ng mga bansang ito na sa matagal na panahon mas nauna sana tayong umangat kaysa kanila. Subalit dahil po naputol ang momentum ng pagkakaroon ng matino, may paninindigan at kayang ipatupad ng tama at matino ang batas na uri ng panggobyerno sa ilalim ni Duterte, lumugmok at lumaganap po ang korupsyon, lumaganap ang kriminalidad at nawala po ang respeto ng mga tao sa pagtitiwala na magiging maayos ang panggobyerno sa ilalim ni Marcos. Ang lahat ng ito, ang resulta po nito, negative trust rating and negative approval rating. Yan po ay self-inflicted. Ibig sabihin po, si Marcos mismo ang nagpasimuno ng naging dahilan ng pagkabagsak at pagkalugmok ng kanyang gobyerno at administrasyon. Kaya yan po ang focus natin. And when the government becomes a failed governance,
And when the government becomes a source ng mas malala na pagkawendang ng ekonomiya at patungo sa pagbagsak ang kabuhayan at likas na pang-ekonomiyang pag-survive ng bansa, walang ibang dahilan kundi dapat singilin ang pagkakaroon ng marumi at bulok na panggobyerno. Kagaya ng mayroon ngayon ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos at nila Romualdez. And the only way for that na mapigil po ang paglugmok at pagsagadsad ng ating ekonomiya, pagkawarat at pagkawasak ng kabuhayan at pagkabulok ng buong lipunang Pilipino, kailangang palitan at baguhin ang gobyerno at administrasyon na pinagmumulan ng kabulukan ng lipunan at gobyerno na nakakaapekto sa buong buhay ng sambayanang Pilipino. Marcos must resign, Marcos must go. At yan ang dapat na direksyon ng pagbangon at pagtindig sa mapayapang pamamaraan, ngunit solido at determinado na pagkilos ng sambayanang Pilipino. Muli, ikalat po natin at i-share, palakasin natin ang video na ito at mga pagbibigay pagpapaliwanag ni Ka Eric para ang mamamayang Pilipino ay makita nila that everything goes back to governance. It's the economy, stupid. Yan pong dapat mensahe kay Marcos. Bagamat kaya niyang laruin ang politika, kaya niyang stretch ang kanyang survival sa maruming apoy ng laro sa politika dahil may pondo siya, may mga maniobra pa sila, may PR operators, may handlers, at mayroong mga tactical alliances sa mga attack dogs niya na mga communist, terrorist, urban operators at ang mga dilawan, pinklawan political zombies. Subalit ang ekonomiya ay hindi kayang pigilan ni Marcos na ito ay padausdos at magbubunsod ng mas malawakang pagkagalit at pagkadiskontento ng mga mamamayan.